Ang batas ay nalagdaan na ng Pangulo at opisyal ng magiging epektibo. Siguradong ang unang tanong sa isip niyo ay, sino nga ba talaga ang makatatanggap nito? Hayaan niyong linawin ko. Ang Universal Social Pension ay para sa lahat ng Pilipinong mamamayan na may edad 60 pataas, tama ang narinig ninyo, 60 pataas, hindi base sa kasarian gaya ng mga naunang panukala. Isa itong malaking pagbabago mula sa dating social pension program na eksklusibo lamang sa mga indigent senior citizens. Sa bagong batas na ito, lahat ng senior citizens ay kwalipikado anumang antas ng kanilang kabuhayan, ngunit may ilang mahahalagang kondisyon pa rin. Una, kailangang ikaw ay permanenteng residente ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakatira sa ibang bansa at paminsan-minsan lang bumibisita sa Pilipinas, hindi ka kwalipikado. Pangalawa, kailangang ikaw ay nakarehistro sa Office for Senior Citizens Affairs, OSCA, ng inyong lokalidad at may valid senior citizen ID. Kaya kung wala ka pa nito, ngayon ang tamang panahon para kumuha. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakaabangang schedule ng pamamahagi. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, YAGE, ang implementasyon ng programang ito ay isasagawa sa mga yugto, phases. Ang unang phase ay magsisimula ngayong taon, kung saan bibigyan ng prioridad ang mga senior citizens na edad 80 pataas at yaong may malubhang karamdaman o kapansanan. Sa ikalawang phase, nasisimulan sa susunod na buwan, isasama na ang mga senior citizens na edad 70 hanggang 79. At sa ikatlong phase, na magsisimula rin sa susunod na yugto, isasama na ang mga edad 60 hanggang 69. Marami ang nagtatanong, paano kung kasalukuyan akong tumatanggap ng ibang pensyon gaya ng ISEA o BSIS? Magandang tanong yan. Ayon sa bagong batas, maaari ka pa ring makatanggap ng Universal Social Pension kahit mayroon ka ng pensyon mula sa RAES, BSIS o iba pang pension systems. Ibig sabihin, dagdag ito sa anumang pensyon na tinatanggap mo na. Gayunman, may ceiling amount. Kung ang kabuang halaga ng iyong pensyon mula sa lahat ng pinagmumulan ay lumampas sa itinakdang buwanang limit, maaaring magkaroon ng adjustment sa halaga ng Universal Social Pension na matatanggap mo. Nakakatuwang isipin kung gaano kalaking tulong ito para sa ating mga senior citizens, hindi ba? Isipin niyo na lang ang kwento ni Lola Mediding mula sa aming barangay. Si Lola Mediding ay 70 taong gulang at matagal nang nagtitiis sa maliit na kita mula sa kanyang tindahan. Nang marinig niya ang tungkol sa Universal Social Pension, halos mapaiyak siya sa tuwa. Sabi niya, anak, ngayon hindi na ako magiging pabigat sa mga anak ko. Pwede na akong bumili ng sarili kong gamot at paminsan-minsan ay makapagluto pa para sa mga apo ko. Talagang nakakaantig ng puso ang ganitong mga kwento, at ito ang dahilan kung bakit mahalagang ibahagi natin ang balitang ito sa lahat ng senior citizens na kilala natin. Ngayon, tignan naman natin ang ilang mahahalagang pagbabago mula sa dating social pension program. Una, dati ay 500 lamang bawat buwan at para lang sa mga indigent seniors. Ngayon ay 1,000 na at para sa lahat ng senior citizens. Pangalawa, dati kailangan mong patunayan na wala kang kita o suportang natatanggap, pero sa bagong programa, hindi na ito kailangan. Kwalipikado ka kahit may trabaho, negosyo o suportado ka ng pamilya. Pangatlo, dati, kung nakakatanggap ka na ng pensyon mula sa AF, BSIS, o iba pang sistema, hindi ka na kwalipikado. Ngayon, pwede ka pa ring makatanggap basta't hindi lalampas sa itinakdang ceiling amount. Pang-apat, dati ay may limitadong pondo kaya hindi lahat ng kwalipikado ay natutulungan. Ngayon, may dedicated funding mula sa national budget upang masiguro na lahat ng kwalipikadong senior citizens ay makatatanggap. Marami rin ang nagtanong, mababawasan ba ang ibang benepisyo namin gaya ng 20% discount at ED exemption? Huwag kayong mag-alala. Ang Universal Social Pension ay hiwalay at dagdag sa inyong mga kasalukuyang benepisyo. Mananatili pa rin ang inyong 20% senior citizen discount sa restaurants, groceries, gamot, at iba pa, pati ang ED exemption. Kung kwalipikado rin kayo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4 o iba pang social assistance, mananatili rin iyon. Tungkol naman sa pondo, ayon sa Department of Finance, manggagaling ito sa General Appropriations Act, sin taxes, alak at sigarilyo, PAGCOR revenues, at Philippine Charity Sweepstakes Office, IA. Ang maganda pa, may sustainability plan para masiguro na magpapatuloy ang programa taon-taon at hindi lang isang beses na implementasyon.
Mahalagang banggitin na may monitoring at evaluation system din ang programa upang matiyak na ang pondo ay napupunta sa tamang tao at walang anomalya. Regular na magsasagawa ng surveys at feedback upang malaman kung gaano kaepektibo ang programa at kung may kailangang baguhin. Alam kong maraming senior citizens ang nag-aalala tungkol sa mga dokumento at requirements. Gusto kong linawin na pinapasimple na ng gobyerno ang proseso. Kung mayroon ka ng senior citizen birth certificate, at proof of residence, sapat na ito para makapag-apply. Hindi na kailangan ng mga komplikadong papeles o certifications. At para sa mga seniors na walang birth certificate o nahihirapan kumuha ng dokumento dahil sa edad o kalagayan, may special procedure para matulungan. Silang makapagparehistro o makapag-update ng impormasyon sa kanilang lokal na OSCA office. Mas maaga kayo magpasa, mas mabuti.